Hello everyone! Ito na naman po ang inyong Kapis Talk of the Day, and today, i-continue po natin yung pangalawa dun sa apat na nabanggit ko about sa practice self-care. And for today's video, isinulat ko na kasi medyo para wala akong makalimutan, kaya nilista ko na dito. So, sana po, I'm sorry dahil hindi po ako ganun katibay pagdating sa pagkakabisa ng mga bagay-bagay. So yung apat po sa practice sa self-care nung nakaraang araw ay na-share ko na po sa inyo yung about sa exercise. And for today's video, I'm going to share you about healthy eating. Kasama po ito doon sa practice self-care na nabanggit ko last day sa nakaraang video ko po. And for today po, nandito na po ako sa pag-share ko ng practice sa healthy eating. Yes po, kasama po ito doon sa aking mga nabanggit. And yun na nga po, mga pagkain na mayaman sa omega number 3. Omega 3, which is ito po ay isda. Kailangan po ninyong kumain ng isda, like for example, salmon, sardinas, tuna, yes. Kasi yan po yung mga bagay, yung mga isdang merong omega 3 na meron silang fatty acids na nakakatulong at nakakabuti para mag-function ng maayos ang ating isip at mabawasan ang sintomas ng ating depresyon. So, ang isda po sa mga taong may depresyon ay very important. And number 2 po, yung walnuts. Kung alam niyo po, yung nuts na ito, ayan po ay mayaman din sa omega 3 na mayroon din po siyang fatty acids at antioxidant. Maganda rin po yan sa mga taong may depression na katulad ko. I'm sorry po sa aking pagsasalita dahil na yung dila ko natutwist, nahihirapan ako. And then next po, mga pagkain ng mayaman sa foliate. Yun po ang pangalawa na i-share ko pagkain na mayaman sa foliate. Like for example, number 1, ang leafy greens. Leafy greens, mga gulay na mag-green-green like spinach. Yan pong spinach ay mayaman po yan sa foliate. Ang foliate po ay nakakatulong at nakakapagpabuti para mag-function ng maayos ang ating utak. Nakakapagbawas din po ito ng sintomas ng depression. And next po ang pagkain na mayaman sa vitamin D. Like for example, number 1, yung fatty fish. Like, yun nga sinabi ko, salmon, mackerel, yan po ay merong vitamin D na nakakatulong din po sa pagpapabuti para mag-function ng maayos ang ating kaisipan. Next po ay ang ating tinatawag na fortified dairy product. Yung fortified dairy product ay mayaman po yan sa vitamin D. So, dapat kahit paano meron kayo niyan. Hindi ko naman sinabing lahat ng aking nabanggit ay kailangan nyo i-maintain. But, kung meron lang din naman kayo, why not nakainin? The next po mga pagkain na mayayaman sa antioxidant. Like number 1 na dito ang berries. Like blueberries, strawberries, yan po ay mayroong antioxidant na nakakatulong upang mabawasan ang ating stress at nakakapagpabuti rin po ito ng function ng ating utak. Then, sunod po ay nuts at seeds. Like almonds, sunflower seeds, yan. Yung mga yan ay, yung nuts at seed na yan ay mayroong antioxidant at mayroong healthy fats na nakakatulong din po sa ating katawan. Mga pagkain na mayaman po sa complex carbohydrate. Number 1 po dito ay whole grains. Like for example, yung brown rice. Yung brown rice po, mayroon siyang complex ng carbohydrates na nakakatulong sa pagpapabuti ng pagpapunction din po ng ating kaisipan, ng ating utak. Ito pa ay nakakatulong upang mabawasan din ang ating depresyon. So, ang brown rice po ay mahalaga.
So, fruits and vegetables, 'di ba? Ang prutas at ang gulay ay mayaman sa complex carbohydrates at fiber. Mga pagkain na dapat iwasan ng mga taong may depresyon. Like, una ay yung processed foods. Ang processed foods po ay hindi mayaman at hindi mayaman sa mga healthy food, hindi po siya healthy food. Yan po ay unhealthy food na mayroong unhealthy fats. Mayroong sugar at sodium. Pangalawa po dyan ulit ay ang sugary drinks. Hindi po makakabuti yan sa mga taong may depresyon. Yan po ay nakakapagpabawas ng function ng utak at nakakapagpalala ng sintomas ng depresyon. Tandaan po natin na ang pagkain ay isa lamang bahagi ng ating buhay, pero po may mga pagkain po na nakakapabuti sa ating mental health. Mahalaga po na kumonsulta kayo sa mga professional health about sa inyong kalusugan para po mabigyan kayo ng komprehensibong plano para mapabuti ang inyong kalusugan. So ulitin ko po, hindi po ako doktor. Ang sinasabi ko po sa aking video na ito ay based on my own experience at base lamang po sa doktor na kung saan ay ako ay chine-check up. At nagbibigay sa akin ng mga tips kung ano ang aking gagawin, how to defeat depression. Dahil to be honest po, mahirap po ang magkaroon ng depression. Ang depression po ay nakamamatay and depression is not a joke. Yan lamang po ang pangalawa sa practice self-care na aking binigyang hustisya ngayong araw. So, sa apat na practice healthcare po, sa practice self-care po, naibigay ko na po yung hustisya ng about exercise at about sa healthy food. So, yung dalawa pong remaining ay to be follow po sa aking sunod na video. Yun lamang po ay maraming salamat po mga Kpistok and please subscribe my channel. I'm sorry po sa aking pananalita dahil ang bawat oras ko po ay mahalaga dahil ako po ay may trabaho. So, ito po ay nakaw na oras ko lamang. Thank you po and may God bless you always.